Pupulungin naman ng Commission on Elections o COMELEC ang mga survey firm ngayong linggo para matalakay ang panuntunan sa pagsasagawa ng survey. Samantala, ilang botante naman ang nagsabing hindi maapektuhan ng mga resulta ng survey ang kanilang pagboto. Madeline Villar Moratillo sa balita. Kabi-kabila ang pre-election survey na naglipa na ngayon. Pero kay Mercy, wala umanong epekto ang mga survey na ito. Hindi. Bakit po? Kailangan ang tao magising. Kung sino yung binoboto nila, kailangan kilalanin yon kung sino talaga yon. Kasi sometimes yung rate lang ng is, ano lang yon, hindi bumabase kung sinong anong tao, anong klaseng tao. Ganito rin ang pananaw ni Erlinda. Hindi na po. Opo, sarili ko rin yung decision po yan. Para labanan ng mga questionabling survey, binuo ng COMELEC ang Task Force Respeto. Yan yung ating tinreate na task force na papa-approve natin sa Commission NBank. Sila ang responsible sa pagpapatupad ng guidelines natin sa regulasyon patungkol sa survey, organization and firms. Para magkalinawan naman sa inilabas na resolusyon ng COMELEC na nag-oobliga sa registration ng survey firms, makikipagpulong ang poll body sa kanilang mga kinatawan. Nilinaw naman ni COMELEC Chairman George Garcia na exempted sa bagong regulasyon na ito ang mga media entity, religious organization, cause-oriented group, civic organization, maging educational institution. Kalsada surveys ay hindi po kasama yon. Yung mga ginagawang surveys ng mga dyaryo, radyo, hindi po kasama yon sapagkat yan ay part ng News and Public Affairs Program. Ayaw natin na mapaviolate yung freedom of the press. Sabi ng COMELEC, gusto rin nilang malaman kung sino ang nagpakomisyon ng mga survey para malaman kung naideklara ito sa Statement of Contributions and Expenditures ng mga kandidato. Para din ma-exclude natin yung mga kabuti na lang na parang mga mushroom na nagsulputan ng mga survey organization na talaga namang ang purpose lang ay magpabayad para sabihin kung ang isang kandidato ay kunyari ay nandito sa place na to o nandyan sa slot na yan. Una rito sa resolusyon ng COMELEC, inatasan ang mga survey firm na magparehistro sa kanilang Political, Finance and Affairs Department. Sino mang mabibigong sumunod dito, pwedeng mapagmulta at maharap sa election offense. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.